Amen. So, mga kapatid, pupunta na tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 7, Friday, week 7, day 5. Magbabasa na ako ng mga verses natin. John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words which I have spoken to you are spirit and are life. So unang-una binabanggit sa atin na ang Espiritu talaga ang nagbibigay ng buhay. At pagkatapos sinabi niya, yung laman walang pakinabang. At sinabi niya na yung salita niya ay pawang espiritu at buhay. Na ang pinakamainam na paraan upang tanggapin natin ang espiritu ay sa pamamagitan ng salita. Sapagkat ang salita ay naisakatawan. Okay. Sapagkat ang espiritu ay naisakatawan sa salita. Yun. So, ang importante, pag dumulog ka sa salita, dapat magtamo mo yung espiritu. Matanggap mo yung espiritu na naisakatawan, naipaloob sa salita. Parang yung salita ay, siya yung shell, pero yung laman niya, spirito. So, yun yung pinakakalagahan ng salita. Doon natin natatamo ang espiritu. 1 Corinthians 15:45. So also it is written, the first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. So itong verse na ito, popular na verse sa atin ito. The last Adam became the life-giving spirit, 1 Corinthians 15:45b. So, hindi natin makalimutan yan. Kasi sa Biblia, meron dalawang became. Di ba? So, yung una ay sa John chapter 1 verse 14. And the word became flesh. Ano yan? Incarnation. Ang Diyos na salita ay naging laman. So, yun yung isang unang became. Na yung Diyos ay naging laman. Became, sa English, sa Tagalog, ay naging. Pagkatapos, itong Diyos na naging laman, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya pumasok uli siya sa isang transfiguration, isang pagbabagong anyo. Mula sa Diyos, naging tao. Mula sa tao, naging espiritu. At ang espiritu ito ay nagbibigay buhay. Kaya ito na yung kasukdulan ng Panginoon na kung saan siya ay naging espiritu. So yun na yun. Wala nang susunod na naging. Umabot na sa pinakakasukdulan yung pagiging naging. Naging laman, naging espiritu. At yan ay nangyari nung siya ay nabuhay na muli. Amen. After resurrection, and through resurrection, the Lord Jesus, who had become flesh, became the life, that the Spirit who gives life, as is clearly mentioned in 1 Corinthians 15:45. It is as the life-giving Spirit that He can be the life and life supply to us. When we receive Him as the crucified and resurrected Savior, the Spirit who gives life comes into us to impart eternal life to us. Amen. So, bago siya namatay at nabuhay na muli, ang Panginoon ay laman. Kaya iba ang sitwasyon noon, nung panahon na siya ay laman. Nakasama siya ng mga disipulo, bilang laman. At ang malaking kaibahan, nung hindi pa siya naging espiritu, hindi pa siya pwedeng tanggapin. Dahil siya ay laman. So, wala pang kakayahan para siya ay pumasok sa loob natin. Wala pang sitwasyon na pwede natin siyang tanggapin tungo sa atin bago siya namatay at nabuhay na muli.
Pero nung siya ay naging espiritu na, yon, pwede na natin siyang tanggapin, at pag tinanggap mo siya bilang espiritu, tatamuhin mo ang buhay. Kaya yung title niya Life-Giving Spirit. Spiritong nagbibigay buhay. Pag tinanggap mo, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng buhay. At itong buhay na ito ay ang buhay na walang hanggan ng Diyos, ang buhay na hindi nilikha. So yun yung kagandahan nung siya ay naging espiritu. So yung mga disipulo, nakita nila ang Panginoon, nakasama nila ang Panginoon nung siya ay laman. Pero nung siya ay naging espiritu, wala na, hindi na nila makita ang Panginoon. Minsan, bago siya umakyat sa sangkalangitan, sumusulpot-sulpot pa rin. Pero nawawala na. Hanggang nung siya ay naging espiritu, nakapasok na siya sa loob ng mga disipulo. Many people understand John 6:63 incorrectly. So may tamang pagkaintindi pala doon sa John 6:63. Thinking that the flesh signifies humanity with its human nature. Amen. Okay, so according to the context, the flesh here refers to the meat of the physical body, the same as the previous verses where the Lord said that His flesh was edible. Kanina yung verse na binasa natin, sabi rito, the flesh profits nothing. Kasi itong flesh, maraming kahulugan to eh. Sa Tagalog ito ay laman. Pwedeng, halimbawa, ang tao ay natisod, sabi ng Biblia, siya ay naging laman. So yung salitang laman dyan, tumutukoy sa natisod na tao. Laman. Nung natisod yung tao, tinignan ng Diyos yung tao, sabi ng Diyos, ang tao ay naging laman. Nang ibig sabihin, siya ay ay natisod. Yung laman ay sumasagisag sa tatlong bahagi ng tao na natisod. Nang siya ay natisod. Nung siya ay naging natisod, ang tatlong bahagi niya ay naging laman. Sumutukoy sa tatlong bahagi ng tao na natisod. So yung flesh doon ay fallen. Pero yung flesh minsan sumasagisag din sa body ng tao. Yung pinakalaman ng tao. Yung body niya. Tayo ay binubuo ng buto at laman. So yun yung, sabi niya, yung meat ng body, yung karne ng body, laman din yan. Ngayon yung laman sa John 6:63, na kung saan sinabi ng Panginoon, the flesh profits nothing. So yung flesh dito ay tumutukoy doon sa laman ng katawan ng Panginoon na walang pakinabang. Bakit ba nagkaroon ng ganyang issue? Kasi nung sinabi ng Panginoon, pwede niyong kainin yung aking laman. Di ba? Sinabi niya, ako ay tinapay ng buhay, ang aking laman ay pagkain. Tapos nung marinig siya ng mga Jew, ang nasa isip nila, ang kakainin nila, yung laman ng Panginoon, yung physical na laman ng Panginoon. So, kaya sabi nila, ang tigas ng salitang ito, na gusto niyang ipakain yung kanyang laman. Kaya, pinaliwanag ng Panginoon na yung espiritu ang nagbibigay ng buhay, yung laman, wala namang pakinabang yun. Kasi mali yung kanilang pagkaintindi. Nang akala nila, ang kakainin nila, yung laman ng physical na body ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, yung laman, walang pakinabang yan. Kaya sabi niya, ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. At ang ibig sabihin niyan, pag siya ay naging espiritu na, di ba, katulad ng 1 Corinthians 15:45, pwede na siyang pumasok at kainin. Hindi niya ibig sabihin na yung kakainin nila, yung physical na laman. Kaya sinasabi niya, yung espiritu ang nagbibigay ng buhay, yung laman,
No, wala kayong papakinabangan dyan. So, ganun. Tapos, bandang huli, sinabi niya, ang salita ko ay pawang buhay at espiritu. Nang ibig niya sabihin, ang kainin ninyo, yung salita. Yung salita, sapagkat sa salita ay merong espiritu at buhay. Kaya kailangan i-explain niya yung sinabi niya na ang aking laman ay pagkain, ang aking dugo ay inumin. Nung marinig ng mga Hudyo yan, napaka-literal nila, mali yung pang-intindi nila. Ako, ibibigay niya yung kanyang laman sa atin, ang tigas nito. No? So, hindi nila makuha yung ibig sabihin nun. Kaya, pinaliwanag ng Panginoon. Kaya, yung laman dito, na walang pakinabang, yun yung laman niya na iniisip ng mga Jew na ibibigay niya para kainin. Sabi niya, hindi yan. No? Ang ibibigay niya ay yung espiritu. Okay? Na siya mismo naging espiritu pagkatapos niyang namatay at nabuhay na muli. At pagkatapos sinabi niya yung salita, espiritu at buhay, na ang ibig niya sabihin, yung espiritu, masusumpungan ninyo sa salita. Sapagkat sa salita, okay, nandiyan dyan yung espiritu na isa katawan dyan. Nandiyan dyan yung buhay at espiritu. Kainin nyo yung salita. At, tamuhin nyo yung espiritu na nandun sa salita. So, yun yung, yun yung explanation dito. Ewan ko kung nakuha nyo. Amen. Have you received Christ in the flesh or as the Spirit? The Apostle Paul says that formerly some knew Christ in the flesh, but now they know him in the flesh no longer. Now they know Christ as the Spirit. The Christ we now receive is not the Christ in the flesh, but the Christ who is the Spirit. Amen. Okay. So si Christ, iisa lang naman siya. Kaya lang, merong, at least, pwede natin sabihin, dalawang stage. Dalawang stage. Yung unang stage, yung Christ in the flesh. Okay, pinanganak siya, nabuhay siya dito sa lupa, no? At siya ay katulad ng tao, no? At ito yung Christ in the flesh. Narinig nila, nakasama nila, nakita nila yung kanyang mga gawa. No? So, yan yung Christ in the flesh. Nakasama siya ng mga disipulo. Tayo, hindi natin nakasama yung Christ in the flesh. No? Tapos, nung ang Panginoon ay namatay at nabuhay na muli, okay, naging Christ as the Spirit na siya. So, nakasama din siya ng mga disipulo, pero hindi na sa labas, kundi sa loob na nila. Yung Christ na nasa flesh, nakasama nila noon, bago namatay at nabuhay na muli, no, ay kasama nila, nakikita nila. No? So, yun yung Christ in the flesh. Pero, di ba? Nabuhay na muli. Sabi ng Biblia, naging espiritong nagbibigay buhay. At anong nangyari? Kasama na nila. Saan? Sa loob. Sa espiritu. Naging kaisang espiritu na nila. Ngayon sa atin naman, ang ating karanasan, hindi natin naranasan yung Christ in the flesh. No? Kaya sinabi rito, ano ba yung tinanggap mong Christ? In the flesh or in the spirit? Siyempre in the spirit. So yan na yung Kristo na natanggap natin ngayon. No? At dahil siya ay espiritu, applicable na yung sinasabi ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay, ang kanyang laman ay pwedeng kainin, ang kanyang dugo ay pwedeng kainin, at ito ay sa pamamagitan ng espiritu. No? At sa pinakasolidong pamamaraan, sa pamamagitan ng salita, na kung saan ang espiritu ay naisakatawan sa salita. Kaya pinakamagandang paraan ng pagdulog natin sa salita ay pray reading. Hindi mo lang nire-read. Pag nire-read mo, magiging titik lang siya. No? Kailangan pine-pray read mo yung salita. No? Para bang inaano mo, yung ginujuice mo siya. Pray reading is pinapalabas mo yung katas. No? Yung esensya ng espiritu dyan.
Oh Lord Jesus, di ba? For God so loved the world. Oh Panginoon, salamat. No, inibig mo kami. Kami yung world, inibig mo kami. Okay? That He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him would not perish. Oh Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Binigay mo ang iyong anak. Ayan, nag-pray yan. Nanggaling din sa salita. Ang reading kasi, binabasa mo siya. Ang prayer naman, kinakausap mo ang Panginoon, ginagamit mo yung salita. So, sa pamamagitan ng prayer reading, tinatamo mo yung espiritu at buhay na naisakatawan sa salita. Kaya the best ang prayer reading. At ito ay binanggit sa Ephesians. Sabi niya, receive the Spirit. Okay? Sa pamamagitan ng panalangin. No? Sabi niya, sa Ephesians, sabi niya, tanggapin ninyo, okay, ang salita sa pamamagitan ng panalangin. No? Na siyang sword of the Spirit. Ang linaw, hindi natin inimbento yan. No? Yan ay sinabi mismo ni Paul. No, na ang paraan upang tamuhin ang espiritu sa salita ay i-pray, read ang salita. Amen. Amen. On the evening of His resurrection, so on the evening of His resurrection, He came to His disciples and breathed into them, saying, receive the Holy Spirit. That was Himself after His resurrection. For after His resurrection, He was transfigured into the Spirit. He was no longer in the flesh as He was before His crucifixion. Amen. So yan yung nangyari. Okay, nabuhay na muli ang Panginoon noong umaga. Nakita nga siya ni Mary Magdalene nung siya ay nabuhay na muli. Yung mga disipulo naman, nakita nila yung tomb, libingan, wala nang laman. Nakita nila at nalaman nila na buhay na muli ang Panginoon. Tapos nung gabi na yan, nagpakita siya sa mga disipulo niya sa isang lugar na sarado. Sumulpot siya sa gitna nila. Saan siya dumaan? Wala. Hindi na siya limitado ng oras at ng panahon. No, hindi rin siya limitado ng sarado o bukas. Parang hangin. No? Kaya niyang pumasok maski na sarado yung pinto at sumulpot siya sa gitna nila. At doon sinabi niya, kapayapaan ay sumainyo. No? At tanggapin ninyo ang Espiritu at ihininga niya yung Espiritu sa mga disipulo niya nung gabi ng kanyang pagkabuhay na muli. No? At ang paghinga niya ay tungo sa loob nila upang tanggapin nila ang Espiritu sa loob nila, pang-esensya, upang bawat isa ay magkaroon ng buhay. So yan yung simula ng pagpasok ng Espiritu tungo sa kanyang mananampalataya. At nagbago na yung kapanahunan. Hindi na Kristo na laman, kundi Kristo na Espiritu na hanggang ngayon sa panahon natin. Kaya ginagamit natin yung salitang pneumatic Christ, malahanging Kristo. No? So bago yan, okay, Christ in the flesh. Pero pagkatapos na nabuhay na muli, pneumatic Christ, na hininga yung Espiritu tungo sa kanyang mga disipulo pang-esensya. At tayo naman, pwede natin sabihin, natanggap natin yung Espiritu nung nanampalataya tayo sa Panginoon. No, sapagkat ang pananampalataya, ang ibig sabihin nito ay ang pagtanggap. Ano natanggap mo? Ang Espiritu. Anong dinala niya sa iyo? Buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na walang hanggan. Dibinong buhay. No, kaya ito na yung Kristo sa loob natin ngayon. Amen. Now He is the Spirit. Therefore, they had to receive the Spirit. Before His death, when He was in the flesh, all He could do was with and among His disciples, but He could not be in them. Now, as the Spirit, it is easy for Him to be within us. So, practical na ngayon. Diba? Nung araw,
Minsan nga, pag binabasa natin yung Biblia, minsan nainggit pa tayo. Naku, nakita nila ang Panginoon. Naku, nakita nila yung ginawa ng Panginoon. Binuhay yung patay. Ano pa? Pinagaling yung mga may sakit sa mata mismo ng tao. Nakita niya yung mga gawa ng Panginoon physically. Diba? Yung dagat, yung unos, pinayapa niya. Diba? Yung ketongin, nilinis niya. Merong isang tao nililibing. Hinawakan niya yung ataol, bumangon yung patay. At binigay niya doon sa nanay. Basa niyo ba yun? Tapos yung kanya mga pananalita, kakaiba, nadidinig nila. Yun yung Kristo sa laman. Parang nakakainggit. Diba? Nung kanyang tinawag si Lazarus, sabi ng kapatid niya, Panginoon, 4 days na yan, nangangamoy na. Pero sinigawan niya, Lazarus, lumabas ka. Lumabas si Lazarus, lumalakad. Wow! Yung mga Hudyo na dati ayaw mo maniwala sa kanya, nanampalataya. So lahat ito ay nangyari nung siya ay nasa laman. At nung nasa laman pa siya, dineclare niya na ang aking laman ay pagkain, ang aking dugo ay inumin, ako ay tinapay ng buhay. Kainin niyo ako. Pero hindi siya literal. Kasi yung laman na sinasabi niya ro na inaakala ng mga Hudyo na physical, okay, ay walang pakinabang. Okay, ang ibig niyang sabihin doon, pag siya ay naging espiritu, pwede ninyo siyang tanggapin katulad ng pagkain para magkaroon kayo ng buhay, maalis ang inyong gutom, mabuhay kayo magpakailanman. At kung kumakain kayo, mananahan ako sa inyo, kayo ay mananahan tungo sa akin. So lahat ng ito ay magiging totoo sa panahon na siya ay espiritu na. Amen. At marami siyang binanggit nung physical na nandito pa siya na mangyayari lang kung siya ay naging espiritu na. Katulad ng sinabi niya, siya yung tubig ng buhay. Ang uminom sa kanya, kailanman hindi na mauuhaw. So hindi yun nangyari nung physical pa siya. So yan ay nangyari nung siya ay namatay at nabuhay na muli. At ito ay hanggang sa kapanahunan natin. Amen. Amen. Today, we do not need to contact the Lord physically. Since He is the Spirit, we can contact Him as the Spirit within us. He is the life-giving Spirit. Since He is the Spirit, we can take Him and feed upon Him as our food. So ngayon siya ay pagkain na natin. Pwede mo siyang kontakin bilang espiritu at tanggapin siya bilang pagkain natin. Kainin natin siya. At hindi na natin siya kukontakin katulad nung pag-contact nung araw na nasa laman pa siya. Ano na yun? Pass na yun. hindi na mauulit yun. But ngayon, ito ay espiritu na, siya ay espiritu na. Tuloy-tuloy na to hanggang sa darating na walang hanggan. Espiritu na siya. Amen. Pero, dapat paalala rin natin, yung kanyang physical na katawan, hindi din nawala. Hindi din nawala. Espiritu, pero meron pa rin katawan. Anytime na gusto niyang magpakita sa kanyang physical na anyo, magagawa pa rin niya. Magagawa pa rin niya. So naalala niyo, nung binabato si Stephen, bato siya. Life-giving spirit na siya noon. Pero pag tingala niya sa sangkalangitan, nakita niya ang anak ng tao. Nakatayo. Ano yan? Tao. Kaya mystery. Okay, mistiko. Baka mistiko ng Panginoon. Kaya siya ay espiritu, pero tao pa rin. Pero dahil espiritu,
pwede na natin tanggapin, pwede natin kainin, pwede natin inumin, pwede natin langhapin, at pwede nating tanggapin. O ito, when we receive the Lord Jesus, we get the Spirit who gives life. When we call, "Oh, Lord Jesus," we receive the Spirit. We call on the Lord Jesus, but we receive the Spirit. Why? Because the Lord Jesus today is the Spirit. Amen. So may pangalan siya. Ang pangalan niya ay Lord Jesus. Pag tinawag mo siya, ang tinawag mo ay yung pangalan niya. Pero dahil siya ay Espiritu, no, ang iyong tatanggapin ay Espiritu. Tinawag mo siya, siya yun. So bago siya namatay, nabuhay na muli, siya pa rin yung Lord Jesus na tinatawag. Pagkatapos niya namatay, nabuhay na muli, naging Espiritu siya, yun pa rin ang kanyang pangalan. No? Pero ngayon, siya ay Espiritu. Pag tinawag mo siya, ang makakaugnay mo, ang tatanguhin mo, ang tatanggapin mo ay Espiritu na. Amen. Amen. The fact that we can get the Spirit when we call on the name of Jesus is a strong proof that the Lord Jesus is the Spirit today. Whoever says Jesus is Lord is in the Spirit. Jesus is the name and the Spirit is the person. Okay, ano yung person niya? The Spirit. Okay, ano pangalan niya? Lord Jesus. Amen. So nung araw, nung flesh pa siya, pag sinabi mo Panginoong Jesus, magre-respond siya sa laman. Maaaring lumapit siya sa iyo, kausapin ka niya, na nangyari nung unang panahon. Hawakan ka niya physically. Pero ngayon, pag ikaw ay tumawag, Lord Jesus, ang nagre-respond ay ang Espiritu. Amen. Espiritu, kasi siya ay Espiritu ngayon. Para bang ako. So, Brother Danny C., hindi ako Espiritu. Laman ako. Magre-respond ako. Ano yon? Ako yon. Bakit? Pag narinig ko, ang respond ko ay sa laman. Pero ang Panginoon, hindi na ganun. Kapag ikaw ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay dadating sa iyo bilang Espiritu. Maaring siya ay gumawa ng pagpapahid sa iyo. Maaring bigyan kanya ng isang damdamin. Maaring dadating sa iyo ang kanyang salita. At lahat ng ito, hindi na physical, kundi spiritual na. Pero ang pinakamahalaga, pag nag-call ka, Lord Jesus, nakakadama ka ng kabusugan. Kasi ang Espiritu ay naitutustos sa iyo. Amen. Amen. Okay. The Spirit is the person of Jesus. At this point, we need to read John 14:26. The Comforter, the Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and remind you of all the things which I have said to you. The Father sends the Comforter, the Spirit, in the name of the Son. Amen. So yung Espiritu, ito yung mang-aaliw na ipinangako ng Ama. Di ba? Nangako ang Ama na bibigay ko sa inyo ang mang-aaliw. No? At nung dumating yung mang-aaliw, sino dumating? Yung Espiritu. So yung Espiritu ay Espiritu ng kaaliwan. So ganun. So hindi ba minsan ang buhay ng tao, dumarating yung kapanglawan, kalungkutan, siphayo. Nagkakaroon siya ng panlulumo. Anong kailangan niya? Comfort. Comfort. Kaya yung Espiritu ay comforter. Taga-aliw siya. Tumawag ka lang sa Panginoon. Pag tumawag ka sa Panginoon, merong saya na nararamdaman ka.
Sino nagbibigay dyan? Yung Espiritu. Sapagkat siya ay Espiritu ngayon. Amen. So, siya ang tinawag mo. Hindi naman dadating yung mga anghel. Siya rin mismo ang dumating. Ang pagdating niya ay ang pagdating ng Espiritu. Amen. Amen. The Spirit is sent in the name of the Son. The Spirit is the person of Jesus. Thus, we have both the name and the person. The best way to get the Spirit is to call on the name of the Lord Jesus. Whenever you call, "Oh Lord Jesus," you receive the person, and the person is the Spirit. Whenever we call on the name of the Lord Jesus, we get the Spirit. The Spirit is the person of the dear Lord Jesus. Amen. Kaya sinasabi natin yung panahon ngayon ng New Testament na kung saan ang Panginoon ay namatay at nabuhay na muli ay kapanahunan ng Espiritu. Amen. At ang Espiritu ay Espiritong nagbibigay buhay. Ito ang binibigay ng Ama sa atin ngayon. At ito ang dakilang handog ng Diyos sa atin. Ano ang binigay niya? Ang Espiritu. Upang sa pamamagitan nito, tanggapin natin lahat ng pagpapala ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Kumpleto siya pag may Espiritu. Andiyan ang pag-ibig, kabanalan, kapatawaran, katwiran, buhay, kapayapaan, kalakasan, katalinuhan. Lahat ng kailangan mo nandyan sa Espiritu ngayon. At ang Panginoon ang Espiritu. Isipin mo, pag kumakain ka, ang tatatamo mo ay ang Espiritu. Walang kulang ang buhay mo. Amen. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ngayon ang Espiritu. Espiritong nagbibigay buhay upang tugunan ang aming mga pangangailangan. Salamat din sa paraan ng pagkain at pag-inom. Sa pamamagitan ng aming pagtawag sa iyong pangalan, ikaw, Panginoon, ay dumarating bilang Espiritu upang maging tustos ng buhay sa amin, maging lahat-lahat namin. Amen. Amen.